Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King Papa Bench is back. Ayan. Ang atin pong iko-content ngayon ay tungkol po sa pagpiprint out ng ating taco machine, kung paano mag-print out, kung ano-ano po yung mga dapat nating ipiprint out. Tatalakayin po natin yan kada print out, i-discuss ko po sa inyo kung paano. At shout out nga po pala, special shout out muna po tayo ngayon. Special shout out po kay Leo Betos. Ayan. Kasi po kahapon kasi 31 ng March, nagpost ako tungkol doon sa paano magpalit ng oras ng ating taco machine from winter time to summer time. So, naipost ko po yung kahapon at may nag-comment nga po, ito nga po si Papa Leo Betos. Ang sabi niya kung paano naman daw ang pag-print out. Ayan po yung ating topic ngayon. So, special shout out sa iyo, Papa Leo Betos. Salamat sa katanungan mo, Papa. Hayaan mo't hihimay-himay natin yan isa-isa. Ipapaliwanag natin kung ano ang mga dapat nating i-print out at kung paano ito gawin. So, yun lang mga Papa, kailangan nating malaman to. Importante to para po sa ating truck drivers dito po sa Europe. Lalo po sa mga baguhan, importanteng malaman po nila yan. So, let's go mga Papa. Let's go! So, yan mga Papa ang ating taco machine. Pailawin na natin. Ayan. So, naka-rest mode po tayo. Naka-rest mode po tayo. Ang local time natin ay 13:45 or 1:45. Ang UTC naman natin ay 11:45 pa lang ngayon. Kasi advance po tayo ng 2 oras sa UTC time. So, ibig sabihin, hapon na po ngayon. Pero sa UTC ay umaga pa. So, naka-rest mode po tayo. Okay lang po yan na naka-rest mode. May nagtanong rin kasi sa akin kung okay lang daw ba habang nagpiprint naka-rest mode. Okay lang po yun, walang problema. As long as na hindi kayo nag-start ng activities ninyo or nag-drive na kayo, walang problema. Hanggat maaari, dapat naka-rest mode siya para yung inyong resting time ay magtuloy-tuloy. Hindi po siya ma-interrupt mga Papa. At saka importante, bago po tayo mag-print out, dapat meron tayong taco paper na nakalagay sa ating taco machine. So ganito po yung mga Papa. Pindutin na natin tong okay. Print out driver 1. Okay. Ayan. Lagi po tayong gumamit ng 24 hours para yung maghapong activities po natin, siya po yung makikita natin. So, i-okay lang po natin. Tapos, kagaya niyan, April 1 ngayon. So, okay po natin yan. Huwag po tayong gumamit ng UTC. Pag tayo po ay nag-print out, ilagay po natin siya sa no. Para yung local time natin at saka yung trabaho mo, yung activities mo ay masusundan mo, hindi ka malilito. Wag po tayong gumamit ng UTC time, ilagay po natin sa no. Tsaka po natin siya i-print out para po yung ating oras ay local time ang nagagamit natin. Ayan. Si Volvo, lumabas na. Ituturo ko pa sa inyo yung aking activities magmula kaninang alas 5 ng umaga. Ayan. Mahaba-haba to. Ayun. Let's go! So ayan mga Papa, nag-print out tayo ng local time. Ayun sa dulo bandang kanan, yung LOC na yan, naka-close parenthesis siya. Yan yung local time. Nag-print out tayo ngayon ng April 1, 2024 sa ganap na 13:47 or 1:47 ng hapon. Ayan po yung print out na sign. Ayan, yan, labo. Ayan, yung katabi ng 01. Yan po yung sign ng print out natin. So, pababa na po tayo. Ayan, ito pong kabuuhan yan. Andyan po yung activities natin. Andyan yung kilometrahe, kung ilang kilometers tayo nag-umpisa. Nandyan yung resting time, kung ilang oras ka nagpahinga, kung ilang oras ka nag-other works, kung anong oras nag-umpisa, yung driving natin. Nandyan po lahat yan, lahat ng activities natin. So, pagdating po dito, ayan,
start po tayo ng ano natin, ng ating program ng 5:33 ng umaga. Sa local time 3:33. At nag-encounter naman tayo kasi yung 5:33 na yan yung begin counter natin, yung start ng trabaho. Nag-encounter naman tayo ng 1:04 ng 13:04 ng hapon. So ang activities po natin ay mayroon akong driving na 3 hours and 6 minutes. Tapos meron naman akong other works na 44 minutes. At ang rest ko ang na-konsumo ko ng rest ngayon magmula kayo ng umaga ay 4 hours and 54 minutes. So dyan nyo po mababase kung anong oras kayo nag-start ng program at kung anong oras kayo nagtapos ng program ninyo, ng trabaho ninyo. Yan, kagaya niyan, nag-start ako sa Sweden. Yung begin country ko ng 5:33 at yung dulo niya ay merong letter S. Ibig sabihin yan, abbreviation po yan ng countries kung saan ka nag-start. Kagaya ngayon, nag-begin country ako ng 5:33 ng umaga ng Sweden. Abbreviation po kasi ng Sweden ay S lang. So nagtapos naman ako ng 1:04 ng hapon dito pa rin sa Sweden kasi yung dulo niya letter S. Yan po yung abbreviation ng countries. Pagdating naman po dito sa baba, sabay halos pinakababa, ganun din po siya mga papa, no? Nagbigin ako ng 5:33 ng umaga sa Sweden. Ang kaibahan lang kasi dito meron siyang longitude at saka latitude. Yan po yung tinatawag na coordinate po natin. Diyan po nalalaman ng kumpanya kung nasaang location tayo nagbigin. Pinaka location talaga natin. Diyan nila nakikita kung nasaan tayo. At so far mga papa, wala tayong nakitang violation. Wala tayong nakitang violation dahil kung mapapansin ninyo ay ayan yung 0000 na yan. Kompleto yan siya. Wala siyang number. Puro siya 00. Ngayon kung may makita kayo dyan sa question mark na yan, ayan yung question mark na yan. Kung meron kayo dyan nakita na may number, yun yung violation ninyo kung ilang oras kayong nagkaroon ng violation. Yung namang sa ibabaw ng question mark na yun ay availability. Kung ano po yung nakasign dyan, yun yung violation mo. For example, resting mode siya. Naka-rest mode. Ibig sabihin nun, ikaw ay under rest. Under rest ka ng mga ilang minuto, mga ilang segundo, or ay mga ilang oras kung yan ay naka-rest mode. Kung yan naman ay nakalagay driving mode, ibig sabihin nun, lampas ka na sa trabaho ng pagdadrive mo. Yun po yung kung ilang oras kang lumampas. Basta pag may nakita ka dyan sa question mark na yan, na andyan yung violation mo. So mga papa, tapos na tayo sa driver 1. Ayan. Dumako naman tayo doon sa printout ng driver 1 pa rin mga papa, no? So, wag tayong gumamit ng 24 hours. Ayan. For example, nakontrol ka ng pulis. Tapos sasabihin sa'yo ng pulis, mag-print out ka kung anong date ang sasabihin ng pulis. Ayan. Halimbawa, sasabihin ng pulis, mag-print out ka ng, ano ba ngayon, April 1? Sabihin sa'yo ng pulis, mag-print out ka ng March 28. Ayan. Kung ano yung sasabihin ng pulis, yun lang din ang ipiprint out mo. Kailangan alam mo to kung paano ka mag-print out ng that date na hinihingi ng pulis sa'yo. Ayan, for example, ayan. Pindutin mo lang yung okay. Tapos print out driver 1, okay. I-click mo lang tong 24 hours na yan, okay. Tapos i-arrow down mo lang. Ayan. Babalik yan doon sa previous ng date na hinihingi sa'yo ng pulis. Halimbawa, sasabihin niya, mag-print out ka ng March 28. Ayan. Yung March 28 lang ang kukunin mo. Wala ka nang ibang kukunin dyan. Ayan. Pababa po yan siya, pababa. Ayan. Nandito tayo ngayon sa April 1. Ibaba natin siya ng March 31, March 30, March 29 hanggang makarating ka sa March 28. Pindutin mo lang yung okay. Pag pinindot mo yung okay,
Huwag tayong gumamit ng UTC time. Dito tayo lagi sa no. Okay. Kailangan lagi kang maraming taco paper. Kailangan ang reserba mo ng taco paper ay laging 2. Violation po yun pag kulang ng 1. Dapat laging 2. Ayan. So yun mga papa, na-print out na natin yung hinihingi ng pulis na date para sa print out. So ito na po yun. So hindi po natin ito mababasa, sila po ang nagbabasa nito kung ano ang naging activities mo that date ng hiningi nila. Kasi meron po tayong serial number dito sa baba ng ating pangalan. Yan po ang medyo malabo. O yan ang, ayan. Malabo pa rin. Pero ito na po yun. Sa printout po natin, sa baba ng pangalan natin, meron tayong serial number dyan ng ating card. Yun po yung kinukuha nila. Yun po yung kinukuha nila ng mga pulis. At babasahin po nila ito, yung itong printout natin ng date na hiningi nila, kung ano ang naging activities natin noong araw na yun, buong 24 hours. So, sila po ang magbabasa nitong printout na to. Hindi po tayo. Sila po ang may access nito sa ating card number. So, tara, meron pa. Marami pa tayong kakanain. So, mga papa, let's go ulit. Sa printout pa rin tayo. So, okay ulit. Okay. Printout. Driver 1 pa rin po tayo, mga papa. No? Tapos na tayo dyan. Tapos na rin tayo dito sa date na hinihingi ng mga pulis. So, balik tayo doon sa event. Dito naman tayo ngayon sa event. Mag-print out tayo ngayon sa event, tsaka ako ipapaliwanag sa inyo. Okay? Huwag tayong gumamit ng UTC time, laging naka-no. Daming event Wala na? So, let's go. So, mga papa, nandun na tayo sa event. So, ito pong event ng ating taco machine, kasama po ito sa ating taco card. So, dito po, kaya po siya nagkakaroon ng event. Hindi po yung event na merong kantahan, merong magtatanghal, merong magsasayawan. Hindi po yun. Iba po yun. Kaya po nagkakaroon tayo ng event. Ibig sabihin po nung event na yon ay kung ikaw ay nag-interrupt. For example, ikaw binunot mo yung taco mo, although meron ka pang working time, binunot mo yung taco mo, tapos sinalpak mo sa ibang truck. Allowed po yun. Allowed po yun siya. Hindi po yun siya violation. Binunot mo yung taco mo sa truck mo, tapos isinalpak mo sa ibang truck na walang taco, tapos pinag-drive mo lang siya. Ipinag-drive mo lang siya ng mga ilang metro lang siguro. Wag lang siyang tumakbo ng walang taco. Pinag-drive mo lang siya ng ilang metro, tapos nung na-drive mo lang siya ng ilang metro, tsaka mo siya binunot ulit, tapos ibinalik mo ulit yung taco mo doon sa truck mo. Event po ang tawag doon. Event po ang tawag doon. So, explain ko po sa inyo. Pakita ko sa inyo doon sa ibabaw ng taco. Ayan, let's go. So, yan mga papa. Print out. Doon tayo sa, ayan. Doon tayo sa event. Itong exclamatory sign, nabubuyo yun na si Papa Benz. Itong exclamatory sign, ito po yung ibig sabihin niyan, kung ikaw ay for example, yung nag-drive ka ng out of scope or yung naka-out yung taco mo, pero ang taco mo ay nakasalpak dito sa loob ng machine. Siya po yung lalabas. Yan. Dito lalabas po dito yan pagka once kayo ay nag-print out. Ito naman pong X, yung X na yan, siya po yung nagpapakita na ikaw ay interrupt. Pag ikaw ay na-interrupt na yung
card mo. For example, itong machine mo itinakbo mo, yung truck mo itinakbo mo nang walang kang card, interrupted po yun kasi bawal po talaga yan. Wala eh. Yan. Ayan. For example, yung truck mo ay itinakbo nang walang, itinakbo siya nang walang, nasa vehicle tayo eh. Ayan. Doon tayo sa card. Ayan. For example, itinakbo mo yung truck mo ng walang card. Lalabas po yan pag nag-print out ka. Lalabas po yan doon kasi itinakbo mo siya ng walang card. Kung ilang minuto, kung ilang oras mo siya itinakbo ng walang card. Lalabas po yan dahil interrupted po yan. Bawal po yon. Bawal na bawal i-drive ang truck ng walang taco card. So pagdating naman po dito, ito sa taco card natin. Taco card po yan. Ito po yung card natin. Yan po yung card natin. Ayan, nawawala kasi. Ito po yung card natin. Ibig sabihin po niyan, ang card po natin, yung paliwanag ko nga po kanina, na binunot mo siya tapos isinalpak mo siya doon sa ibang truck na walang tako. Lalabas din po yan pag tayo po ay nag-print out ng event. So ito po yung print out na sign. So ganun po yun. Yan po yung ibig sabihin ng event mga papa. No? Kaya once na kayo ay nagpalit ng truck, ayan, tuloy natin sa baba. Ayan mga papa, ituloy natin. So once na kayo ay nagpalit ng, pwede rin, once na kayo ay nagpalit ng truck, for example, itong truck na gamit ninyo ngayon ay nag-drive kayo, tapos after mga 3 hours siguro, kailangan nyo magpalit ng truck. Halimbawa, itong truck na ito ay sira. Tapos kailangan mong magpalit ng truck doon sa ibang truck ang gagamitin mo. Available siya, wala siyang tako. Natural, bubunutin mo yung tako mo dito sa truck mo kasi meron ka pang oras. Bubunutin mo yung tako mo dito sa truck mo. Pero bago nyo po siya bunutin, mag-print out muna kayo doon sa 24 hours. Mag-print out muna kayo bago mo siya bunutin. Doon sa 24 hours. Tapos ngayon, pagka-bunot ninyo, isasalpak nyo siya ngayon doon sa ibang truck na gagamitin nyo naman ulit. Allowed po yun, hindi po yun siya violation. So yun po yung lalabas doon sa event ng taco card natin. Although hindi po siya violation. Doon po siya lalabas doon sa card natin. So tuloy po natin. Tandaan po natin yung event ng ating taco card ay walang nagkakantahan, walang nagtatanghal at walang nagsasayawan. Ay, habol ko mga papa, no? Nalimutan ko sabihin. Pagkasalpak pala ng tako natin, doon sa ibang truck, mag-print out na po ulit tayo. At ang ipiprint out po natin ay doon na po tayo mag-print out doon sa event. Wag na po tayo mag-print out doon sa 24 hours kasi naisalpak na po natin yung ating card doon sa ibang machine ng kasunod na machine. So ang ipiprint out po natin doon ay ang event, hindi po yung 24 hours. Let's go ulit. Usapang print out pa rin tayo mga papa. Print out driver 1, event, activities. Ayan, dito tayo sa activities. I-okay natin. Activities natin ngayon, magmula kanina, okay natin. Wag po tayong gumamit ng UTC time, no po natin. Ayan. Papaliwanag ko po sa inyo yan kasi meron po yan siyang diagram. Papaliwanag ko yan sa inyo. Ayan. Diyan mo po makikita ang trabaho, yung activities mo maghapon. Haba. Tama na, uy. Tama na, isang page lang. 2 page naman ang binigay mo. Alright. Sayang ang papel. Ayan mga papa, dito nasa activities tayo ng ating printout ng ating driver 1.
Kaso ang haba ng binigay niya, dalawang page ang binigay niya. Pero isa lang po ito. Papaliwanag ko po ito sa inyo mga papa, no? Kung ano tong activities na to. So, let's go. So, yan mga papa, no? Ang tawag dito ay diagram. Ito po yung pinaka-diagram ng ating taco card. Dito po makikita yung activities natin within 6 days. Sa loob po ng 1 linggo. Dito po makikita yung ating activities. Ayan. Para siyang wala lang no? Kung hindi mo iintindihin, parang wala lang So, ayan. Diyan nyo po siya masusundan. Yun pong driving mode. Yan po yung may pinakamalaking guhit. At yung other works naman ay yung sa pinakamalaking guhit. At ito namang availability ay yung pangatlo at ang resting time natin ay yung pinakamaliit. So ito po yung guhit na yan, yung resting time natin. So mga papa, ang ibinigay niya magmula nung 26 ng March hanggang ngayon, ang ibinigay niyang activities. Yun po yung trabaho natin sa loob ng 1 linggo. So magmula po ng 26, ayan, 26, basahin natin. Magmula po ng 26, nag-start ako mag-drive. Ayan, lumabo, nag-start ako mag-drive tumapat siya dyan sa 10 o'clock ng umaga. Nag-start ako mag-drive ng 1 hour, nagtapos ako ng 11, tapos nag-rest ako ng ilang minute, ng 1, 2, 3, 5 minutes. Nag-rest ako ng 5 minutes dyan, tapos nag-drive ulit ako hanggang dito sa 11:45. Tapos nag-break ako nag-other works ako ng 5 minutes. So alas 12 nag-drive ulit ako, nag-rest ng 10 minutes. Tapos, nag-break on ng 10 minutes. Tapos, nag-other works ng 3 minutes. Tapos, nag-drive. Tapos, nag-rest. Nag-drive. Tapos, nag-rest ulit. Ayan. Hanggang sa natapos po siya rito. At nag-drive ulit ako ng 1 minute lang to. Ayan. Ng alas 5 ng hapon. Tapos, nag-rest ako. Tapos, nag-other works. Tapos, nag-drive ulit ako ng 6 hanggang 8. So, 2 hours ako nag-drive. 6 p.m. hanggang 8 p.m. 1800 to 2000. Tapos, nag-other works ako dito. Ng 1, 2, 3, ng 11, ng 15 minutes. Nag-rest, tapos nag-drive ng 5 minutes. Tapos, tuloy-tuloy na po siyang naka-rest. Pagdating po dito sa lampas na to siya. Ibang kasi naka-UTC siya, lampas na po siya, kaya pumasok po siya dito sa alauna. Patak na po siya ng 24 hours. Ayan. Patak siya ng 24 hours. Ibang date na po ito. Papasok na po ito siya dito sa 27. Papasok na po siya doon. So, ganun po ang pagbabasa ng diagram ng taco machine, ng taco card natin, ng ating activities maghapon. Yung pong pinakamaliit na guhit, yung pinakamababa, yan po yung pinaka-resting time natin. So, yun pong 28 at saka 29 ng March ko, kung mapapansin niyo, 4 lang po siya guhit, guhit hanggang doon. Wala po akong activities dyan dahil ito po ay 45 hours weekly rest ko na to. So, lumampas pa po ako dito ng 45 hours weekly rest. At nag-start naman ako ng 30. Hanggang dito yan. Nag-start naman ako dyan. So, ganun po ang pagbabasa. Mga papa ng diagram ng ating activities maghapon. So, kung gusto nyong malaman kung ano ang trabaho ninyo magmula noong sa loob ng 1 linggo, kung gusto nyo malaman yung trabaho ninyo sa loob ng 1 linggo, i-print out nyo lang po ito siya. Doon po dito po sa diagram. I-print out nyo lang po siya dito sa driver 1. I-print out nyo lang po siya sa diagram natin dito po sa ating driver 1. Kasi wala po tayong driver 2. Driver 1 lang po yan siya. Kung may driver 2, ganon din po ang sistema mga papa.
Ganon din ang pagpa-print out pag merong kung double driver kayo. Para malaman ninyo ang inyong activities, i-print out lang po ninyo doon sa driver 1 at hanapin nyo lang po doon yung activities. Sa loob ng isang linggo, makikita ninyo kung ano ang inyong trabaho. Dito nyo po mababasa ang inyong trabaho. Ito po yung pinaka-diagram niya sa print out ninyo. So, ganun po ang gagawin ninyo. So, mayroon pa. Tuturo pa tayo. Marami pa. Tapos natin yung buong print out natin. So, ngayon mga papa, tapos na yata tayo dito sa ating driver 1. Tingnan natin. Print out driver 1. Wala na yata ito. Last na yung activities. O, tapos na nga mga papa, no? Tapos na yung driver 1 natin. So, wala po kasi tayong driver 2. Kaya driver 1 lang po siya. Diretso na po tayo doon sa print out ng vehicle. Ayan, dito na po tayo sa vehicle. So, ang print out po ng vehicle ay kung ano po yung ginagawa ng truck, kung ano po yung tinatrabaho ng truck, even without taco card, ilalabas pa rin po yan siya ng vehicle, kung ano yung ginagawa ng driver doon sa truck. So, print out po tayo ng vehicle. Pwede po natin kunin to. Yes, okay lang po yan. Tapos, wag po tayong gumamit ng UTC. Local time lang po tayo lagi. Otot na siya. Otot daw. Okay. So, yan mga papa, no? Kung mapapansin ninyo, wala siyang yung vehicle natin, yung ating printout vehicle, wala siyang oras or location kung saan or kailan tayo nag-begin country or saan at kung kailan tayo natapos nag-in country. Wala po siya kasi doon po yun nakikita sa ating taco card. So dito po ang makikita lang dito ay yung trabaho lang po talaga ng truck. Ayan, trabaho lang po ng truck yan, hindi po yan sa driver. Ayan, although driver ang nagmamanage pero trabaho po ng truck ang nakikita dito. At ito po yung tinitingnan ng system ng company ninyo. Diyan po sila kumukuha ng base sa galaw ng truck. Yan po yung sa printout vehicle natin. Mga papa, balik tayo doon sa printout ng vehicle natin. Okay, arrow down. Hanapin natin ang printout vehicle. Okay. So, i-click pa rin po natin yung 24 hours na yan. Ngayon, pag na-control po ulit tayo ng police, at sinabi ng police, i-print out mo ang vehicle mo ng, for example, sabihin sa'yo ng March 30. So, ganun po ang gawin natin. Arrow down lang po natin yan. Hanapin natin ang March 30. Ayan. Yan po ang ipiprint out natin. Kung ano lang po yung hiningi ng police, yun lang po ang ipiprint out natin. Ayan, okay. Huwag tayong gumamit ng UTC time. Okay. Ayan, lalabas po yung activities ng truck ng date na yon ng March 30. Tapos na. So mga papa, kagaya nga po ng turo ko po kanina, pagka po ang pulis ay humingi po sa inyo ng printout kung anong date ang kukunin niya, so sila lang po ang nakakaalam kung paano basahin yung activities ng truck or yung activities natin nung date na yon, dahil hindi na po natin yung makikita, sila po nakikita nila yon. So yun po yung ibigay nyo lang po to sa kanila. Halimbawa nakapag-print out na po tayo ng date na hinihingi nila, sila na po bahala nito. Ibibigay lang po natin ito sa kanila at kung may violation man ang truck, aakyat po sila sa iyo at sabihin na anong ginawa mo sa truck, bakit nagaganito, bakit nagaganyan. Marami na pong question yan pag meron sila nakitang violation. So yun lang po mga papa ulit at marami pa, tara. Yan, dito na ulit tayo mga papa. Okay mo lang ulit, print out, hanapin mo lang ang print out vehicle. Okay, hanapin mo, tapos na tayo dyan sa 24 hours. Dito naman tayo ngayon sa event. So, ang event, wala po siyang pinagkaiba doon sa turo ko po kanina, doon sa ating event ng ating card.
ng ating taco card. So wala po siyang pinagkaiba mga papa, no? Ganon din yung sa vehicle, yung sa event ng vehicle. Ganon din po yun siya. Ganon din siya kung ano yung ano niya sa kung ano yung rules niya doon sa event. Ganon din po yun. Ang pinagkaiba lang ay ito siya ay sa truck. Ito sa truck. Yun naman kanina ang sign nito ay card. Pero wala po siyang pinagkaiba sa event na yon. Ganon din po yon sa pinaliwanag ko kanina. Ganon din po siya. So dumako na po tayo doon sa overspeed. Mag-print out po tayo ngayon ng overspeed natin. Ayan, importante po yun mga papa, no? Okay natin, overspeed, bago tayong gumamit ng UTC. No natin. Wala. Linis Okay, let's go. So, ayan mga papa. So far, wala tayong overspeeding dahil hindi naman tayo kasi humahataw. Wala tayong overspeeding dahil kung meron pa tayong overspeeding, mahaba na po siya at meron po siyang paikis-ikis. Yung kadugtong niya may mga umiikis-ikis dyan na nakalagay kung ilang speed ang naitakbo mo kaya nag-overspeed. At kung kayo po mga papa ay nag-overspeeding, ang inyo pong taco machine ay magbi-blink-blink po yan. For example, tumakbo po kayo ng 91, basta lumampas lang po kayo ng 90, halimbawa 91 pataas. Tumakbo po kayo ng 91 pataas, tapos within 30 seconds, na lampas kayo ng 90, within 30 seconds, magbi-blink-blink po yung taco ninyo. Lalabas po yan sa inyong panel board at saka sa taco machine na kayo ay nag-overspeeding. So hanggat may sumabog, ano kayo? Wala yan. Doon lang yan sa company. Nagbagsakan yung mga paleta sa kabila. So, ganun po mga papa, no? Pag kayo ay nag-overspeeding, magre-reflect po yan doon sa inyong panel, tapos, at saka doon sa inyong taco machine, magbi-blink-blink po ang taco machine ninyo. Kahit anong pindot ninyo, hindi po yan siya gagana habang tumatakbo at nagda-drive kayo. Ang gagawin po ninyo dyan, pag na-overspeeding kayo, maghanap po kayo ng mapaparkingan. Pag nakapark na po kayo, mag-print out po kaagad kayo. I-print out po ninyo doon sa print out vehicle. Tapos arrow down, hanapin nyo ang overspeeding. Mag-print out kayo ng overspeed. Pagkatapos po ng ma-print out, tsaka nyo po i-note sa likod kung anong dahilan bakit kayo nag-overspeed. Tsaka po ninyo i-back menu para yung blink-blink po ng taco ay mawala. So, ganun po ang gawin ninyo pagka kayo po ay nag-overspeed. So, let's go ulit mga papa. Meron pa tayong mga activities doon sa ating printout. Ayan. Pailaw ulit natin. Ayan. Umilaw na. Okay. Balik tayo sa ating printout. Doon ulit tayo sa printout vehicle. Okay. Tapos na tayo dyan. Tapos na rin tayo dyan. Tapos na tayo sa overspeed natin. Ito pong technical data natin. Pag nag-print out po ng technical data, hindi na po tayo ang gagawa niyan. Ang gagawa po ng technical data, nabubuyo si Papa Bench. Ang gagawa po ng technical data na yan, ang magpi-print out po niyan ay yun pong mismong unit. Halimbawa, ang sasakyan ninyo ay may diferensya, may problema, may sira. Dadalhin po yan ngayon doon sa paggawaan, for example, Volvo. Dadalhin po sa Volvo ang truck kung ito po ay sira. Ngayon, ang magpiprint out po niyan ay ang Volvo na po mismo. Ayan, sa technical data, Volvo na po ang gagawa niyan. Sila na po ang nakakaalam niyan kung ano mga diferensya ng taco, kung ano ang diferensya ng mga machine or ng mga computer box ng sasakyan. Volvo na po ang gagawa niyan. So, tayo'y dumako naman ulit tayo doon sa cards. Dito naman tayo sa cards. So, yun na nga mga papa, sa printout ng ating vehicle, doon po sa ating cards, sa manufacturer cards po natin.
So, ang may karapatan po nito ay ang ating kumpanya. So, pwede pong sabihin sa iyo ng kumpanya na mag-print out ka doon sa card mo, doon sa vehicle. So, makikita po ng kumpanya kung mayroong pagkakamali, hindi po ang driver. Kung mayroong pong pagkakamali sa mga computer box natin, or doon po sa ating taco machine. So, pwede ka pong utusan ng kumpanya niyan na, for example, Mr. Kalisa, mag-print out ka, i-print out mo yung sa vehicle para malaman natin kung ano yung nangyayari sa truck mo, bakit may ganito, bakit may ganyan. So, sa manufacturer po yun siya mga papa, no? Sila po ang may karapatan, yun pong disponent or yun pong sa system natin ng kumpanya natin ang may karapatang magsabi sa atin kung ano ang dapat natin gawin para po meron silang may utos sa atin at yun po ang ating masusunod. Sila po magbabasa nito at hindi po tayo. So, parang isa na lang yata yun. Ayan mga papa, parang last na lang yata, nasa last na lang yata tayo. Doon na yata tayo doon sa activities ng ating vehicle. Ayan, print out vehicle pa rin tayo mga papa, no? Okay. Tapos na tayo dito, tapos na tayo dyan, tapos na tayo dito, tapos na rin tayo dyan, tapos na rin tayo dito. Diagram, ayan. Ito po yung diagram. Ito pong diagram na to ay dyan po natin makikita yung ating, yung pong activities ng truck. Hindi po sa driver ha, sa truck. So, i-print out po natin siya. Yung kanyang diagram ay yung magmula nitong araw na to, April 1. Okay po natin, huwag tayong gumamit ng UTC. Okay. Makikita po natin dito ang kilos ng truck natin. Ayan na. Ayan. Parang ang haba. Maiksi lang. Parang maiksi lang yung trabaho natin. Ayan. Ayan. Ayan na mga papa ang ating last na print out natin. Ayan. Ito na po yung pinakahuli. So, ang gamit pa rin po natin ay UTC. Local time pa rin po tayo mga papa. No? Ito na po yung pinaka-diagram nung activities ng ating truck. Ngayon, kung makikita po ninyo, para malaman po ninyo kung gaano na po kahaba o kabilis or katulin yung tinatakbo natin, yung tinatakbo ninyo, kung mabilis na po yung takbo ninyo at nag-aalinlangan kayo, pwede po kayong mag-print out doon sa vehicle, tapos hanapin nyo lang po yung arrow down nyo lang, hanapin nyo po doon yung, for example, i-click nyo, print out vehicle, tapos arrow down nyo, hanapin nyo po doon yung diagram, i-click nyo po yung diagram at dyan po ninyo malaman kung gaano kabilis yung takbo ng truck ninyo. Yung po sa vehicle yon. So makikita po natin dyan, yan po yung 120 km per hour, 90, 60, or 30. So nasa 0 pa tayo. Ayan, puro 0. Nag-start kasi tayo ng 5:33 kayo ng umaga. So habang paarangkada tayo, nag-start siya sa 1, 2, 3, 4 hanggang tumaas ng konti sa 30. Tapos tumaas siya ng 60, 60 mahigit. 60 hanggang nag-80. 60, 70, 83. Kasi dito po sa Sweden, ang maximum na takbuhan lang dito ay 80. Kung mag-83 ka, allowed pa naman, wag lang po mag-85 dahil pag natiyempuhan po tayo ng police, pwede po tayong habulin at tayo ay mababiolation. So yan po yung diagram ng takbo ng truck natin. Kung ayan, medyo na-traffic tayo ng konti rito, kaya ganyan po siya, guhit. At dito na po natapos yung ating driving. Dito, alas 11, natapos na po tayo dyan hanggang ngayon. So, ito na po yung pinakalas natin, papa, sa ating printout. So, ayan po yung naging trabaho ng printout natin magmula kanina. Ayan. Yan po yung ating ginawa ngayon. At least naituro ko po sa inyo kung ano po ang kahalagahan ng printout. So, yun lamang po mga papa. At least naituro ko pa sa inyo kung gaano po kahalaga ang mag-print out.
step by step magmula po doon sa printout driver 1, wala po tayong driver 2 dahil nag-iisa lang po ako. Kung gaano kahalaga ang mag-printout sa driver 1 at saka sa mag-printout sa vehicle. Ganun lang po sila ka-importante. So sana masunod po natin ng maayos kung ano po yung pinapagawa sa atin ng control or ng disponent natin or ng ating sarili kung ano po yung dapat natin gawin. So yun lang mga papa, and salamat sa walang sawang suporta sa ating channel and sa ating Facebook page. Please subscribe and follow and like na rin and share. Thank you mga papa. Isa lang po ang pangalan ng ating Facebook page at saka ng ating YouTube channel, ang Kakonvoy King Papa Bench. Thank you and God bless. Thank you.